Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay nagalit ang mga representante ng pamilya ng Luyang Five Heroes dahil sa nakita nilang kalagayan ng mga ito. Kaya naman ay sinabi ng ating bida na kung mayroon pa silang mga hinanaing ay lumapit lamang sa kanyang harapan. Sa isip naman ng isa ay napansin nito ang kakaibang aura na nakapalibot sa katawan ng ating bida. Kaya naman ay napasabi na lang ito na ang subjugation squad ay malapit naman ang atakihin ang lugar na ito. At ang kanilang prioridad lamang ay ang pagligtas sa mga batang ito. Kaya naman sinabi na lang niya na kung ito pala ang dahilan ay sinabi na lang niya sa mga ito na pakawalan na lang nila sila. Dahil dito ay agad naman nang lumapit si Chulsan upang bilangin ang kanilang mga dalang mga salapi kapalit ng kanilang pagkakaligtas. At hindi din nagtagal ay natapos na si Chulsan sa pagbibilang at sinabi sa mga ito na ang kanilang mga ibinigay ay tama. Matapos ay tinanong naman ng kanilang pinuno si Yeonjuka na kung ano naman na ang kanyang gagawin ngayon. Sabi naman nito na kung ganun ay wala na siyang magagawa pa at ang pagkamuhi niya sa mga ito ay mamimiss niya. Matapos ay kinuha nito ang kanyang sandata, at sinabi sa mga ito na ngayon ay kailangan na niyang ibigay ang Luyang Five Heroes sa mga ito. Nagtataka naman ang mga representante sa ginagawa ng ating bida, dahil sa naghahanda ito upang umatake, na agad naman niyang ginawa sa harapan ng Luyang Five Heroes. Sa isip ng mga ito na ginamit nito ang kanyang napakalaking sandata, at nagawang putulin ng eksakto ang tanging mga lubod na nakatali lamang sa kanila, kaya naman ay napapatanong sila na kung ganito ba talaga ito kalakas. Matapos naman ay binigyan ng ating bida ang mga ito ng nakakalokong ngiti, kaya naman dahil dito ay napapatanong ang Luyang Five Heroes na kung bakit tila yata ay nakangiti ito sa kanila. Nang muling kumilos ang ating bida, ay napasabi naman ang isa na mukhang gagamitin niya ang kanyang malaking espada upang paluan sila. Sa nangyari ay ganito nga ang ginawa ni Yeonjuka sa mga ito, upang magawang mapatalsik sila patungo sa kanilang mga representante. Nang matapos ay sinabi naman niya sa mga natira na ngayon ay sila naman, agad na pinahinto ito ni Yeon Solju, ngunit gaya ng iba ay wala din silang nagawa kung hindi ang tumalsik kasama nila. Matapos ay isa-isa naman silang sinalo ng kanilang mga representante, ngunit ang kapatid nitong si Yeon Sungbek ay hindi nais na saluhin siya, na nagsanhi sa pagkakabagsak nilang dalawa. Agad naman na kumilos ang elder ng Heaven Sect upang saluhin ang anak ng sect leader na si Suman. At nang magawa naman na masalo ito, ay napasabi na lang si Suman na kung anong lakas ng bastardong iyon na gawin ang ganitong bagay sa taga-Heaven Sect. Sa ganitong paraan ay natapos ang kanilang negosasyon sa pagitan ng mga Luyang Five Heroes, subalit, ito ay ang magiging sanhi ng insidente sa hinaharap na kalaunan ay magaganap. Matapos ay malungkot naman na nagtungo na pabalik ang mga ito, ngunit naiinis naman sa nangyayari si Yeon Sungbek sa kanyang kapatid, at sinabi nito dito na hindi na niya pamatiis ang matinding galit na nararamdaman niya dito kaya naman ay agad niya itong inatake ng sunod-sunod sa kanyang ulo. Sa nangyari ay humingi naman ito ng tawad at tinatanong kung nagagalit ba sa kanya ang kanilang ina. Tinanong naman siya nito na ginawa ba niya ang lahat ng iyon kahit na alam niyang labis na magagalit ang kanilang ina. Ngunit dagdag nito na hayaan na muna nila ang patungkol doon dahil sa alam niyang hindi maganda ang pinagdaanan nito, at pag-uusapan na lang nila kung papaano niya kakaharapin ang lahat ng magiging kapalit ng kanyang ginawa. Sa kabilang banda naman ay nagtatanong si Suman na kung bakit siya ang nagtungo at hindi ang kanyang ama, dahil sa ito ang kanyang inaasahan na dumating. Sabi naman nito na kung bakit naman niya natanong ito, at tinanong siya kung nadidismaya ba siya na tanging isang matandang kagaya lamang niya ang dumating upang iligtas siya, na agad naman na sinabi ni Suman na hindi naman ito ang kanyang nais na sabihin. Sabi ng matanda na ang kanyang ama ay nagtungo sa Yumyung cult upang pabagsakin ang mga ito. Dagdag pa niya na ang sitwasyon ay kailangan na aksyonan kaagad kaya naman ay umalis din ito kaagad. Dahil doon ay wala na siyang oras pa para magtungo sa Mount Wufeng hideout kaya naman ay siya na lang ang naatasan para iligtas siya. Hindi naman makapaniwala dito si Sumin dahil sa ang pag-akala niya ay ang Yumyung cult ay nawala na 20 taon na ang nakakalipas. Kaya naman ay tinanong niya sa matanda na kung ang kanyang ama ba ay nasa panganib ngayon. Sumagot naman siya at sinabi na ang kanyang ama ay ang pinuno ng Heaven Sect, isa sa 9 great sects, kaya naman ay nakakasigurado siya na ayos lamang ito at magagawang ligpitan ang mga bastardong demonic cult na iyon ng madali lamang. Dagdag pa nito na matapos na gawin ng kanyang ama iyon,
ay sigurado siya na pababagsakin din nito ang mga bandido sa Mount Wufeng hideout. Sa isip naman ni Soman na totoong malalakas ang mga Yumyong cult, ngunit wala lamang ang mga iyon kumpara sa kanyang ama, kaya naman sabi nito na silang mga bandido ng Mount Wufeng hideout ay maghintay lamang hanggang sa makabalik ang kanyang ama. Sa lugar naman ng ating bida ay nagsasaya naman ang lahat dahil sa laki ng mga salapi na kanilang nakuha, kaya naman ay nagsabi ang ilan sa mga ito na mas maganda kung magkakaroon sila ng kaunting pagsasaya. Ngunit sa isip naman ng ating bida ay napapasabi ito na ngayon na wala na ang mga iyon, ay ang kanilang Mount Wufeng hideout ay magiging tahimik na ng ilang mga sandali. Kinagabihan naman sa kabilang banda, ay sinasabi ng isa sa mga lulusob na wala silang nakita na kahit na sino sa lugar na ito, nang nagsalita naman ang Victory Squad leader na mula sa Shaolin na si Manbek, na kailangan pa nila na maghanap pa dahil tingin niya ay nasa malapit lamang ang mga ito. Sinang-ayunan naman ito ng senior brother ni Manbek na si Master Gongbek at sinabi na dahil sa dito huling natagpuan ang iba sa kanilang Victory Squad na nagtungo sa lugar na ito. Nagtanong naman ang sect leader ng Heaven Sect sa mga ito na kung gaano kalakas ba sa tingin nila itong Yumyong cult. Sabi naman ito na kahit ang Moonsplitting Swordsman at ang Nangang Clan Sword King ay hindi nagawang paslangin ang Lunar Fairy, at ito ay 20 taon na din, kaya naman ay sa tingin niya na ang mga ito ay mas lumakas palalo, at mukhang marahil ang kanilang Victory Squad ay muling sasapitan ang kaparehas na kapalaran sa dating Victory Squad. Sa isip nito na ang mga taong naririto, ay maaaring mapaslang ng Yumyong cult. Nang bigla naman itong nagsalita at sinabihan sila na mukha yatang ang lahat ay kinakabahan, kaya naman sabi nito na hindi nila kailangan na malungkot dahil lamang sa kanyang mga nasabi, dahil ang kalangitan ang makakapagdesisyon kung sino ang mga mabubuhay at kung sino ang mamamatay. Kaya naman ay huwag silang matakot sa kamatayan at gawin na lamang nila ang lahat ng mga makakaya upang burahin ang masamang organisasyon ng mga ito. Masaya naman na sinang-ayunan ito ng sect leader ng Heaven Sect, dahil sa kailangan lamang nila ay bigyan ng atensyon ang pagpapabagsak ng nag-iisang kaaway ng Murem at ito ay ang Yumyong cult, na sinang-ayunan din ng iba pa, at sinabi na itatak nila ito sa kanilang mga isipan. Sa isip ni Yon Mubak ay ngayon na nasa kuta na sila ng mabangis na tigre ay walang rason upang kabahan pa sila, at tatapusin niya ang hindi nagawa ng kanyang ama 20 taon na ang nakakalipas. Nang bigla naman na may 3 lalaki ang dumating, sabi ng mga ito na nagtungo sila sa ibaba at may natagpuan sila ditong kahina-hinalang bahay, at sa tingin nila na ang bahay na iyon ay ang Galaxy Manor. Sa kabilang banda sa lugar na kanilang tinutukoy, ay nagmamadaling pumasok ang isang lalaki, at sinabi nito sa kanilang pinuno na ang Orthodox Alliance ay muling nagpadala ng kanilang squad. Sabi naman nito na mukha yatang hindi pa din nagtatanda ang mga ito, matapos ay tinanong naman niya ang dumating na kung ilan naman ang kanilang bilang. Sabi nito na 56 na silang lahat kasama na ang mga monghe, at maging ang sect leader ng Heaven Sect ay kasama din ng mga ito. Kaya naman ngayon ay sa tingin niya na determinado sila na sumalakay sa kanila. Sa nangyari ay nakuha naman ang kanyang atensyon sa pagkakarinig na nandito ang sect leader ng Heaven Sect na si Leon Ik, kaya naman ay natuwa ito dahil sa isang magandang kalidad na alay ang kusang pumasok sa kuta ng mga tigre. Matapos ay malakas nitong sinabi na kung ganun ay kailangan niyang maghanda para bigyan ito ng isang mainit na pagsalubong. Kaya naman ay inutusan nito ang kanyang mga kasamahan na hulihin nilang buhay ang mga monghe hanggat maari, at paslangin na ang iba, na agad naman nilang sinang-ayunan. Dagdag pa nito na sinabi sa kanila na huwag nilang kakalimutan na siya lamang ang tanging haharap sa sect leader na si Leon Ik, kaya naman ay hindi nila maaring galawin ito kahit isang hibla lamang ng buhok ng sect leader. Makalipas naman ng ilang sandali ay matagumpay naman na nakarating ang grupo ng Orthodox faction sa lugar kung saan nakita ang pinaghihinalaang kuta ng Yumyong cult, at agad naman na pumasok ang lahat sa loob. Habang naghahantay ang mga ito sa labas, ay sa isip ni Yon Mubek na kung ito ba talaga ang Galaxy Manor dahil parang napakadilim sa lugar na ito. Bukod pa doon ay sinabihan niya ang kanyang sarili na huwag matakot, ngunit ngayon ay hindi niya maiwasang kabahan sa sitwasyon nilang ito. Nang bigla naman itong napahinto, at napasabi na parating na ang mga kalaban upang salubungin ang kanilang grupo. Ngunit nang maramdaman naman niya ang isang sepresang pag-atake, ay agad naman niyang inalarma ang lahat na lumayo sa tapat ng Galaxy Manor, at sinalag ang mga ito.
Nang matapos niyang mapawalang bisa ang sipresang pag-atake sa kanyang mga kasamahan, ay bigla naman siyang natigilan, dahil sa muling bumalik at umatake ang mga ito. Kaya naman ay agad siyang dumpensa, nang bigla naman na naramdaman niya ang isa pang atake na papalapit sa kanyang likudan. Kaya naman ay agad niya itong iniwasan, upang magawang magsalubong ang dalawang ito. Matapos ay agad siyang naghanda ng kanyang pag-atake at ito ay ang Nine Heavens Arts third form, Dragon of the Cloud and Tiger Wind, at inatake sa mga sandatang umatake sa kanya, upang magawang pabolaikan ito sa kung sino ang may gawa, na di kalaunan ay nagsanhi naman ng malakas na pagkakasabog sa loob. Nang matapos sa ginawang iyon si Yon Mubak, ay napasabi naman ng isang monghe na mas malakas siya kumpara sa kanyang inaakala, na sinang-ayunan naman ng isa pa at gaya din ito ng kanyang inaasahan sa tagapagmana ng Moon-Splitting Swordsman, dahil sa mayroon itong tamang tapang at mga kakayahan upang may kukumpara. Nang masaya naman na nagsalita ang sect leader ng Heaven Sect, at sinabi nito na kung tapos na siya na subukan sila ay maaari na itong lumabas, at huwag nang magtago pa na parang mga grupo ng mga daga at ipakita nila ang kanilang mga sarili. Masaya naman na sinasabi ng isa sa Yumyung cult na mukhang mas malakas sila kumpara sa nagtungo sa kanila noong nakaraan, at dahil sa ang kanilang squad ay pinamumunuan ng isang sect leader ng Heaven Sect, ay sa tingin niya na tama lamang iyon para sa kanila na maging mas malakas kumpara sa mga nauna. Matapos ay agad naman na naglabasan sa paligid ang mga tauhan nito, at nagawang palibutan sila. Matapos ay tinawag naman ng kanilang pinuno ang Heaven Sect leader at sinabi nito na upang mapagbigyan ito para sa kanyang komportableng kamatayan ay mas maganda na ibigay na lang nito ang kanyang ulo ng mabilis sa kanya. Masaya naman na sumagot ito at sinabi na mukhang puro lamang ito salita, dahil sa ngayong araw ay tatanggalan niya ng ulo ito kasama ng kanyang mga nasasakupan upang magawang mapaghigantihan ang kanilang dating Victory Squad. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos ay agad naman na sumugod si Yon Mubak sa ibang miyembro ng Yumyung cult, at madaling napapaslang ang mga humaharang sa kanya, kaya naman dahil dito ay sa isip niya ay napapasabi ito na ang mga humaharap sa kanila ay walang mga kakayahan sa pakikipaglaban, at mukha yatang iniisip ng mga ito na magagawa nilang manalo sa pamamagitan lamang ng kanilang dami ng bilang. Sabi naman ng iba habang papasugod ay unahin nilang paslangin ay ang lalaking kulay pula ang buhok, ngunit hinaranggan naman sila ng ibang miyembro ng Orthodox Alliance at sinabi na sila ang bahala na tumapat sa kanila. Nang makalapit ang mga ito ay agad na naghanda ang isa ng kanyang atake at ito ay ang Supreme Palm Technique, na sinabayan din ng isa gamit ang kanyang Ultimate Dragon Twin Blade. Sa nangyari ay nagsabi naman ng isa sa mga tagasunod ng Yumyung cult na huwag silang umatras at magpatuloy lamang sa kanilang pakikipaglaban, ngunit madali lamang na tinatalo sila ng mga grupo ng Orthodox Alliance. Sa nangyari ay masaya naman na nagpapasalamat ang isang monghe dahil sa ito ay kagagawa ng anak ng Moon-Splitting Swordsman, dahil sa ang iba ay mas lumabas ang kanilang mga tapang matapos ng kanyang ginawa. Sabi din ng isa pang monghe na siya ang pinakamalakas sa mga ito, at kahit na sa kanyang murang edad ay hindi nito makita ang kahit na anong mali sa kanyang martial arts. Sinang-ayunan naman ito ng Heaven Sect leader at masaya siyang panoodin ang isang martial artist na lumaki sa martial arts na lumakas ng ganito, ngunit ang nangyayari ay nagbibigay lamang sila ng sapat na oras sa kanilang mga kaaway upang magawang makatakas. Kaya naman habang pinagmamasdan niya ang mga ito sa malayo, ay tinanong niya ang mga monghe na kung sa tingin ba nila na mas mabuti kung tutulong na ito upang magawang mapabilis ang labanang nagaganap. Sabi naman ng isa na hindi na nito pa kailangan na gawin iyon, dahil sa tutulong na ang mga ito upang mabawasan ang kanyang pangamba. Matapos ay agad naman na nagtungo ang dalawa sa nagaganap na labanan, at naghanda ng kanilang pang-atake at ito ay ang Shaolin 12 Arts. Kaya naman dahil dito, ay agad na nila itong ipinang-atake, at isa-isang nagagawang paslangin ang mga nakaharang sa kanilang mga miyembro ng Yumyung cult. At nang matagumpay na magawa ito ng dalawang monghe, ay sa isip ng Heaven Sect leader na gaya nga ito ng kanyang inaasahan dahil sa alam niya na nakakalamang sila sa labanang ito. Ngunit kung may isang bagay na bumabagabag sa kanya, ay ang makita ang mga ito kung gaano kakalmado sa kabila ng mga nangyayari sa kanilang mga kasamahan, at mukha yatang mayroon pang tinatagong baraha ang mga ito.
Sa kabilang banda naman ay nagtanong naman ang isa sa mga kasama ng 100-head demonic king na kung maari na ba silang mag-umpisa, at ang kanilang uunahin ay ang mga monghe na iyon, na sinang-ayunan naman nito kaya naman ay agad na silang sumugod upang makisali na sa nagaganap na labanan. Matapos ay sinabi ng isa na silang mga bastardo ng Orthodox Alliance ay tikman ang lakas ng kanyang metal fan, kaya naman ay agad niya itong ipinang-atake, at habang patungo ito sa isang monghe, ay agad naman niyang naramdaman ito, kaya naman ay mabilis siyang umiwas dito, ngunit ang kasamahan niya na nasa kanyang likudan ng samalo nito. Sa nangyari ay bigla naman siyang nakaramdam ng labis na pagkadismaya, upang hindi na magawa pang mapansin kaagad ang papasugod na atake sa kanyang likudan, at matagumpay na tumama sa kanyang balikat. Matapos ay tinuwanan naman siya ng isa at tinanong ito na kung talaga ba nanais nilang talunin ang kanilang Yum cult kung ganito sila kaina sa martial arts, dagdag pa nito na ang kanilang katangahan at pagiging aruganti ay ang kanilang magiging pagbagsak. Nakita naman ito ng kanyang kasamahan, kaya naman ay agad niya itong pinuntahan at sinabi na kung hindi ba sila natatakot sa paghihiganti mula sa mga Shaolin, nang bigla naman siyang napahinto dahil sa may kung sino ang umatake sa kanya upang agad siyang mapadepensa, matapos ay sinabihan naman siya nito na huwag itong magmadali, dahil sa kapag nagawa ng mapaslang ang kanyang kasama ay siya naman ang kanilang isusunod. Matapos naman na makatanggap ng pagkakapinsala ang matanda ay agad naman na may sumugod sa kanya, at sinabi nito na ang kanyang kalbong ulo ay mas pinadali ang kanyang gagawing pagpugot dito ng kanyang ulo. Sa kabilang banda naman, ay agad na naghanda si Yon Mubot ng kanyang atake at ito ay ang Nine Heavens Arts 4th form, Tempest Fire Crippling Wheel. Sa isip naman ng isa habang pinagmamasdan itong papasugod, ay ang batang martial artist na ito ay mukhang nakikialam na naman, matapos ay tinawag naman siya ng matanda at inutusan itong tanggalin ang sandata na nasa kanyang balikat, na agad naman na sinunod ito ni Yon Mubot, na nagawang pabolaikan sa may hawak nito. Matapos ay sinigawan naman sila nito at tinanong na kung sa tingin ba nila na ang lahat ng bagay ay mangyayari gaya ng kanilang inaasahan. Naiinis naman ang isa at sa isip nito ay inakala niya na isa lamang itong mahinang martial artist dahil sa mukha lamang itong isang babae, ngunit sinong hindi mag-akala na ganito pala kalakas ang binatang ito, nang bigla naman na nagsalita ang kanilang squad leader at sinabi nito na naawa siya para sa kanya, kaya naman ay napalingon ito sa kanya ng may pagtataka. Sabi nito na paanong hinayaan lamang nilang ibaba ang kanilang mga depensa kung ang kalaban nila ay mula sa mga Orthodox Alliance, dahil dito ay agad naman na humingi ito sa kanya ng pasensya. Nang bigla din naman na nagsalita ang sect leader ng Heaven Sect at sinabi na mukhang ito na ang kanyang oras para makisali, kaya naman ay inutusan niya ang mga ito na umalis na upang makapagpahinga. Sa nangyari ay ang lahat naman ng mga tao sa paligid ay huminto, at nagmasid sa mga nagaganap. Ang labanan sa pagitan ng Gentleman Sword na si Leon Ik, at ng Chaos Sword Demon na si Chiek Jin Kyang, ang labanan na magdedesisyon sa huling resulta ng kanilang pagsalakay, sa ganito, ay mag-uumpisa na. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.